Pasok ka muna sa kwarto at gumawa ng assignment. Sige na. Hon. Hey. Hon, bakit ka umuwi? Di ba mag-o-overtime ka? Ang galing talaga ng face-changing mask. Hindi man lang niya nahalata na ako ang asawa niya. Sa kumpanya, biglang hindi natuloy ang overtime. Kaya umuwi na ako. Hayop ka. Ang lakas ng loob mong hindi pumasok. Putik, maniwala ka tatanggalin kita. Nakakadiri. Lagi na lang nambubuli ang station manager na ito. Porket mas mataas ang posisyon. Akala ba niya ang galing na niya? Ngayong araw, gagamitin ko ang maskara para humanap ng pagkakataong parusahan ka. Sinasabi ko sa iyo, aayaw na ako. Sino ka ba sa akala mo? Ako ang station manager. At isa ka lang delivery rider. Ang lakas ng loob mong sigawan ako. Ikaw na cutie. Porket station manager ka ang galing mo na. Gusto mong namumura, di ba? Ikaw na cutie. Makinig ka. Ngayon, ikaw na cutie. Sa istasyon. Cutie, hintayin mo ako. Mahilig kang mambuli ng tao. Mahilig kang magmura. Humanda ka. Ang sarap sa pakiramdam. Nasa istasyon din ang manager. Bless you. Maganda ang ginawa mo. Ipagpatuloy mo lang yan. Opo, pagsisikapan ko po. Pagbutihin ang trabaho ko. Sige, okay. Ang manager pala iyon. Kung ganoon dumating na ang pagkakataon ko. Bless you. Gawin mo akong manager ng kumpanya ng delivery. Gawin mo akong manager ng kumpanya ng delivery. Anong tinatahol-tahol mo dyan? Ako ang station manager. Ang hayop na ito, lagi na lang ginagamit ang pagiging station manager. Para bully kaming mga delivery rider. Kapag tumahol ka pa ng ganyan, mag-resign ka na at lumayas. Putik. Manager, hindi ba umalis na kayo? Bakit kayo bumalik? Ganito ba ang ugali mo? Sa mga tauhan mo, bakit parang pakiramdam ko? Tumatahol ka dyan. Pasensya na po, manager. Ako po ang tumatahol, ako ang tumatahol. Sa susunod ang ugali ko, ay siguradong magiging mas maayos. Bless you. Ang sarap talaga nito. Tamang-tama para madisiplina ang lokong ito. Manager, uminom po kayo ng tsaa. Esan, sinasabi ko sa iyo, simula ngayon, kailangan maging maayos ang pakikitungo mo sa mga delivery rider at bawal magmura kapag nagsasalita. Naiintindihan mo ba? Opo, naiintindihan ko. Magbabago na po ako. Seryoso ako sa mga sinasabi ko ngayon. Kapag hindi mo nagawa, tatanggalin kita. Lumayas ka kaagad dito. Narinig mo ba? Opo, sige po. Pinapangako kong aalisin ko na ang masasamang ugaling ito. Nakikiusap po ako. Pakiusap, huwag niyo po akong tanggalin. Tama na. Ang ipinunta ko rito ay may kinalaman sa isa pang bagay. Ano po ang iyon? Ang gagawin dito sa inyo, may delivery rider na ang pangalan ay Fang yan, di ba? Opo, mayroon. Ibigay mo ang sweldo niya. Asikasuhin ang resignation. At bayaran siya ng triple. Naiintindihan mo ba? Oh, sige po. Ang lahat ng posibleng allowance ng delivery rider na si Fang yan ay ibibigay ko. Ibibigay ko sa kanya, hehehe. Anong allowance? High temperature allowance. At iba pa, basta kung ano ang maisip kong allowance, ay ibibigay ko sa kanya. Sige, CJ. Mukhang marunong ka naman pala. Gawin mo na. Ibibigay ko po ng maayos. Bless you. Ang lakas lang mang-api ng mahihina. Paalala mula sa bangko. Natanggap na ninyo ang sweldo at allowance na nagkakahalaga ng 20,000. 20,000. Ang sarap sa pakiramdam. Hindi rin biro ang allowance. Nakinalkula ng lokong ito. Manager. Ano po sa tingin nyo? Pwede na rin. Ganyan na lang. Tandaan mo ang sinabi ko sa iyo. Huwag mong albuli ang mga delivery rider. Naiintindihan mo ba? Makakaasa kayo. Opo. Nakauwi na. May sasabihin akong magandang balita. Hindi mo na kailangang
Magbayad ng 1 month deposit at 3 months advance. Totoo ba iyan? Talaga? Totoo ba iyan? Kung ganoon mababawasan. Ang problema ko. Naman. Gawin mo akong gangster boss. Gawin mo akong gangster boss. Boss, bakit kayo bumalik? Kung saan ako pupunta? Kailangan ko pa bang ipaalam sa iyo? Hindi naman po. Tara sumama ka sa akin. Maniningil tayo sa susunod na bahay. Tuloy lang ang trabaho. Paano naman ang bahay na to? 100,000 lang yan. Anong silbi niyan? Huwag mo nang intindihin yan. Saan ang susunod na bahay? Boss, nakalimutan niyo na po ba? Sa dami nito, paano ko matatandaan lahat? Kung lahat ng bagay ay, ako pa ang aalala, at ako pa ang gagawa, pwede ka nang umalis dito. Sa bagay tama kayo. Boss, tara na sa susunod na bahay. Sa susunod na bahay. Tara na. Dito banda. Dahan-dahan lang, boss. Dito na. Boss, ito na ang bahay. Dito na. Dito na. Hindi ba ito ang bahay ng landlord? Pati pala ikaw ay nangungutang din sa 5-6. Kumatok ka. Kuya Jiang Hao, bakit napadalaw kayo? Siyempre para maningil ng pera. Pero, hindi ba pwedeng bigyan niyo pa ako ng palugit? Teka. Huwag kang mag-alala. Yung mahirap na bata sa baba, may makukuha pa ako sa kanya. Pagdating ng panahon, tataasan ko ang upa niya. Papabayarin ko siya ng 1 bagsakan. Para sa 6 na buwang upa. Tapos noon, magkakapera na ako pambayad sa inyo. Gusto mo pang pigain ang pera ko? Tangina mo. Ang sisingilin mo sa kanya, sasapat ba yun sa utang mo sa akin? Pero wala na talaga akong paraan. Hayop ka, hindi ka ba marunong magtrabaho? Bayaran mo na ako ngayon din. Pero wala talaga akong pera. Nanakawan ang bahay ko kani-kanina lang. Ang pera sa loob ng safe ay tinanggay lahat. Nanakawan ang bahay mo. Anong pakialam ko? Ako ba ang nagnakaw? Bilisan mo. Kumuha ka ng cash. Kung hindi ako aalis dito ngayong araw. Sige boss, upo ka muna. Hihi. Sige, CJ. Bilisan mo. Iba talaga si boss. Ang ganitong klaseng tao. Napipigaan pa pala ng pera. Sinasabi ko sa iyo, ang ganitong klaseng walang hiya. Kailangan ng matinding kamay na bakal. Huwag nating paniwalaan ang mga sinasabi niya. Tama. Tama ang sinabi ni boss. Hihi. Ito na talaga ang lahat ng perang hawak ko. Ang dami nito Hihi. Gago ka. Bakit niyo ako sinaktan? Hindi ba sabi mo wala kang pera? Ang lakas ng loob mong magsinungaling. Kulang pa ang 1 sampal sa iyo. 100,000 pala ito. Alam talaga ng landlord sa sarili niya kung saan itatago ang pera. Bakit hindi ko ito nahanap kanina? Hayop ka. Mahilig ka palang magtago ng pera. Ipunin mo ulit para sa akin sa susunod. May sasabihin ako sa inyo. Naayos ko na ang tungkol sa 5-6. Pinuntahan ba nila kayo? Nabayaran ko na lahat. At wala akong ginalaw kahit piso. Talaga ba? Mabuti naman kung ganoon. Anak, iba talaga ang kakayahan mo. Nga pala, Papa. Anong nangyari sa inyo ni Mama? Bakit naisipan niyong mangutang sa 5-6? Nagkasakit ang mama mo. Nanghiram ako ng malaking pera sa mga kamag-anak. Pero kulang pa rin. Kaya wala akong nagawa kundi lumapit sa 5-6. Alam kong busy ka sa trabaho. Ayaw kitang bigyan ng isipin. Kaya hindi ko na sinabi sa iyo. Kamusta na ang sakit ni Mama? Medyo maayos na siya ngayon. Nagugulo lang kami sa mga naniningil ng utang. Kaya hindi kami matahimik. Pero ayos na ngayon. Naayos mo na ang bayarin. Kapag kumita ako ng pera sa susunod, kukunin ko kayo para dito na tumira at mag-enjoy. Anak, sapat na sa akin. Na marinig yan mula sa iyo. Sige, tama na ang kwentuhan. Mukhang nagising ang mama mo. Ibababa ko na to. Mabuti naman at ligtas sila. Pera. Anak nang, ilabas mo na ang pera dali. Sige, kukunin ko na. Boss, ito na talaga ang huling pera ko. Lagi mo na lang sinasabing huli na. Pero lagi ka namang may nailalabas na pera. Sinasabi ko sa iyo, kapag hindi ka umayo sa susunod, ako mismo ang maghahalungkat. At ang lahat ng makikita ko ay magiging akin na. Naiintindihan ko. Makakapag-enjoy na naman ako nito.
Bakit niyo ba ako ginigipit ng ganito? Magsusumbong ako sa pulis. Kung hindi mo ako titigilan, lalabanan na kita. Si Jiang Hao. May pabuya na 500,000. Ang masamang tao na si Jiang Hao. Napakadaling hulihin yan. Parang pagtulong na rin sa bayan. Gagamitin ko ang pera. Makukuha ko sa pabuya. Pambili ng kotse. Ang kotseng ito sa ngayon ay makukuha sa halagang 450,000. Ito na ang pinakasulit na oras. Kaya huwag na kayong magdalawang isip. Paalala mula sa bangko. May pumasok na 500,000 sa account nyo. Dumating na ang 500,000. Si Jiang Hao. Siguro nahuli na siya. Ginoong Fang. Mayroon pa kaming karagdagang serbisyo para sa future car owner na tulad nyo. Na mas magandang serbisyo. Karagdagang serbisyo. Ano iyon? Patingin nga. Huwag kayong mag-alala. Siguradong matutuwa kayo. Ayos lang. Huwag na ang karagdagang serbisyo. Hindi ba 450,000 lang ang kotseng ito? Bibilhin ko na ng cash. Pandagdag na rin sa kota mo. Sige po. Aasikasuhin ko na po ang papeles nyo. Esan? Ginoong Fang. Ayos na po ang papeles nyo. Sa akin po kayo ulit bumili ng kotse sa susunod Ihintayin ko kayo rito. Hay naku. Batang Ginoong Fang. Miss na miss ka na namin. Batang Ginoong Fang. Anong juice ang orderin nyo ngayong araw? Ayoko nang uminom ngayon. At sa tuwing umiinom ako ng juice nyo, sumasakit ang ulo ko. Pwede naman kayong umorder ng juice para ipanghugas sa paa namin. Kahit itapon ko, hindi ko ibibigay sa inyo. Sa tingin mo ba bagay sa inyo? Hay naku. Kung ano ang sabihin ni Batang Ginoong Fang ay masusunod. Basta umorder lang kayo ng maraming juice. Fang yan. Bakit nandito ka? May pera ka ba para pumunta sa ganitong lugar? Siya si Batang Ginoong Fang. Galante siya pagdating sa pera. Mayaman. Sinasabi ko sa iyo, isa lang siyang hamak na manggagawa. Paano siya magkakapera? Ang babaeng ito. Niloko ako habang ginagastos ang pera ko noon. Tapos ngayon nagkita pa kami ulit. Ngayon ikaw at ako ay hindi na magkapareho ng mundo. Ngayon ikaw at ako ay hindi na magkapareho ng mundo. Anong pinagsasabi mo? Ikaw at ako ay talagang hindi magkapareho ng mundo. Anong nangyari, baby? May nanakit ba sa iyo? Wala naman. Nakita ko lang ang walang kwenta kong ex-boyfriend. Wei Fang yan. Naikwento ka sa akin ni Sui. May pera ka ba para pumunta sa ganitong lugar? Nag-suit ka pa, sino bang niloloko mo? Kung nakapunta ka, bakit hindi ako pwedeng pumunta? Anong pinagsasabi mo? Si Zhao Fi ay financial executive ng kumpanya. Sanay na siyang magsuot ng suit. Ang gwapo, di ba? Tama na yan, baby. Huwag na tayong makipag-usap sa mababang uri ng basura sa lipunan. Natulad nito, umalis na tayo. Ay, tara na. Tama na. Batang Ginoong Fang. Huwag na nating kausapin ang mga walang kwentang tao na iyan. Wala na ako sa mood ngayon. Layas. Sinabihan akong hamak na manggagawa at basura ng lipunan. Mamaya hindi na kayo makakatawa. Baby, nakabalik na ako. Bakit ang bilis mong nakabalik? Hay! Sa totoo lang, biglang nagkaroon ng malaking problema. Anong problema? May naging problema sa trabaho ko. Kailangan ko ng pera para maikot. Magkano ang pera mo dyan? Transfer mo na muna lahat sa akin. Hindi kaya nalaman na nila ang tungkol sa paglustay mo ng pera. Ita-transfer ko na agad ang lahat ng pera ko sa dati nating pinag-usapang account. Sige baby, mukhang hindi simple ang Zhao Fi na ito. Hindi pwedeng en-transfer ng direkta sa akin. Mukhang kailangan kong pumunta sa kumpanya niya. Ayan na.
Natulungan na kita sa problema mo. Ang hawak kong 200,000 ay naipadala ko na sa iyo. Sige baby, pupunta na ako sa kumpanya para ayusin ito. Et bilisan mo ang pagbalik ah. Wala kang magawang matino. Para saan ka pa? Kung hindi mo pa rin ito magagawa ng maayos, mag-resign ka na. Han, anong nangyari? Buti na lang. Akala ko, nalaman na ang paglustay ko ng pondo. Pero dahil ganito, kailangan ko pa ring humiram ng pera para matakpan ang kakulangan. Nagpadala na ako sa lumang account natin ng 200,000. Sapat na siguro iyon. Hay naku baby, tinulungan mo na naman ako. Pero huwag kang mag-alala. Galingan ko palalo, para mabigyan kita ng magandang buhay. Sumama ka muna sa akin. Sa opisina ko, kung may kailangan pa, tatawagan ko ang mga kamag-anak ko, para humiram pa ng pera. Sige tara na, kailangan nating matakpan agad ito. Kailangan nating matakpan agad ito. Kung hindi, mawawala ang marangya nating pamumuhay. Langit, napasobra ang gastos. Hindi matatakpan ang butas. Kulang ang pera sa account na iyon. Pwede ka bang humiram pa? Pwede naman. Lalabas lang ako. Para tumawag. Zhaofi, pumunta ka sa conference room ngayon na. Opo. Papunta na po. Isipin ko muna, paano nga ba niya ginawa iyon kanina? Oy, sa huling step na ito, kailangan pa ng face recognition. Napakadali. Face recognition successful. Ngayon, ang 1,000,000 sa black account na ito ay mapupunta na sa akin lahat. Nakakapagtaka. Hindi ba pinapupunta ako sa conference room? Bakit? Bakit nandito ka rin? Huwag mong sabihing nagde-deliver ka rito. Hindi ba executive ka ng kumpanya? Bakit parang isa ka lang maliit na clerk? Layas marami akong ginagawa. Pinapaalalahanan lang kita. Ayusin mo ang pagkwenta. Baka magkamali ka. Layas. Nakatanggap ka ng 1,000,000 piso. Ngayong wala na ang 1,000,000 sa black account. Sa tingin ko, hindi ka na magtatagal sa upuan mo. Fang yan. Esan, bakit ka nandito sa high-end na office building? Ah, tama. Siguro nag-deliver ka ng pagkain. Tama ba? Bitawan niyo ako. Ah, Han. Sino ka? Lumayas ka. Aray ko, anong ginagawa mo? Ikaw. Wala kang mapapala sa pagmamakaawa sa akin. Siya iyon. Nandoon siya sa opisina ko kanina. Siguradong siya ang nag-transfer ng pera ng kumpanya. Aayusin kita. Hindi naman siya empleyado ng kumpanya. At kailangan ng face verification sa pag-transfer. Paano niya makukuha ang pera? Ginaya ba niya ang mukha mo? Ito. Sandali lang. Ang babaeng ito ay girlfriend ni Zhaofi. Baka sa ibang bagay ay kasabwat din siya. Ninakaw mo rin ang pera ng kumpanya ko. Ikaw at si Zhaofi ay hindi makakatakas. Wala akong ginawa. Fang yan, hayop ka. Ex-girlfriend mo ako. Bakit mo ito ginagawa sa akin? Tingnan mo. Kaya pala, idinidiin mo ang lalaking ito. Kayong dalawa pala ay magkarelasyon noon. Ang babaeng ito ay sadyang napakasama. Dalhin na sila. Paalam sa inyong dalawa. Ingat. Siguro hindi na tayo magkikita ulit. Ay mali. Siguradong magkikita pa tayo. Halimbawa sa balita, makikita ko ang mugshot niyong dalawa sa kulungan. Paano ko kaya gagastusin ang 1,000,000? Papa, Mama, ito na ang magiging bahay natin simula ngayon. Tumira na lang kayo dito at mag-enjoy. Anak, ang galing mo talaga. Hindi ko akalain na ang pagsumbong sa grupong iyon ay may kapalit na ganito kalaking pera.
Siyempre naman mama, sobrang sama ng mga taong iyon. At lahat ng kasamaan ay ginagawa nila. Kaya natural lang na malaki ang pabuya. Ganito ang naisip ko. Sa susunod, wala na kayong gagawin. Kaya kong buhayin ang buong pamilya natin. Mag-enjoy na lang tayo sa buhay. Nga naman, dapat lang na mag-enjoy na tayo. Pero may kulang pa. Kailan ka ba mag-aasawa? Bata pa po ako. Gusto ko pang mag-enjoy. Nasa 20 ka na. Dapat may sarili ka ng pamilya. Huwag na muna. Ipapasok ko muna ang mga gamit sa loob. Sa susunod na lang natin pag-usapan. Hoy, teka lang. Hay naku, ikaw talaga. Bakit mo naman siya minamadali? Ayan tuloy. Umalis na siya, paano pa natin sasabihin? Hanapan natin siya ng magandang babae. Hindi ba matagal na siyang nasa langit? Ang anak natin ngayon ay may kotse at bahay na. At gwapo pa. Sa bagay, nagpanggap pa talaga ang babaeng to bilang nasa langit niyaan para kumita. 1,000,000 kada buwan. Hindi biro ang halagang iyon. Papa, bakit ang aga mong nagising? Kami ng mama mo ay nakahanap ng magandang babae para sa iyo. Kailangan mo siyang makita. Huwag na, Papa. Dali, bangon na dyan. Maganda ang babaeng yon. Magsisisi ka kapag hindi ka pumunta. Mukhang hindi ako makakatakas. Pupuntahan ko na lang para matapos na. Sige na nga, pupunta na ako. Ganyan dapat. Nasa Yangxiang restaurant siya. Kilalanin mong mabuti. Pakasalan mo at bigyan niyo kami ng apo. Ang misyon namin ng mama mo ay matatapos na. Ano bang pinagsasabi niyo? Sino bang nagbigay sa inyo ng misyon? Sige na, umalis ka na. Alis na. Bilisan mo. Hindi nga ako niloko ni na Papa at Mama. Mukhang mahinhin at mabait nga siya. Pero ang dami naman ng in-order niya. Halos mapuno na ang mesa. Hello. Ikaw siguro si Kuya Fang yan. Ako si Kiao Yu. Fang yan. Upo ka. Pasensya na. Naka-order na ako bago ka pa dumating. Ganito karami ang in-order ko. Narinig ko kasi kina tito at tita na malaki ang pamilya nyo. Kaya nag-order ako ng marami. Kuya Fang yan. Hindi ka naman siguro magagalit, di ba? Hindi kaya. Ipinagmalaki nila ang pamilya namin. Kung malaki man ang pamilya ko, anong pakialam mo? Wala lang. Anong trabaho mo? Mahilig lang akong mag-travel. At i-share ang daily life ko sa iba. Medyo sikat din ako sa internet. Influencer. Ka-blind date ko. Mahilig mag-travel. Walang trabaho. Ayos ah. Ah, nga pala. May gas leak sa bahay namin. Mauuna na ako. Paalam. Pero sabi ni na tito at tita, nakatira kayo sa luxury villa. Sa liit ng bagay na iyan, hindi mo naman kailangang umuwi agad, diba? Pero Kuya Fang yan, kung gusto mo talagang umuwi, wala naman akong magagawa. Pero ang mga pagkain na to, may hindi inaasahang nangyari sa akin. Muntik na akong pumunta sa langit. Wala ka talagang pambayad. O baka naman, kung pumunta ako sa langit, lumabas din ang tunay na kulay. Aalis talaga ako. Kaya kong bayaran to. Pero, sa dami nito, mauubos mo ba tong mag-isa? Matipid akong babae. Kung hindi ko maubos, ipapabalot ko na lang. Sa ganda ng ayos mo, mukhang mahinhin at sosyal. Mag-uwi ka ng mga tirang pagkain. Kakainin natin to syempre. Ako ang magbabayad, pero ako ang masusunod. Sige, sasamahan kita. Isa pa, may naitulong din pala. Ang pagiging mahilig sa si Seth ko noon. Tumaas ang tolerance ko sa alak. Aalis na ako. Ikaw na ang magbayad nito. Yung sinasabi mong poor guy, nakaalis na ba o hindi pa? Kung umalis na siya, pupuntahan na kita dyan. Kainin natin ang mga in-order niya. Saka ngayong gabi, may munting sorpresa ako sa iyo. Noong natatakot kayong pumunta sa langit. Nakakapagod naman to. Puro panlalait sa akin ang laman ng phone ng babaeng to. Bakit binigyan pa siya ng pera ni na Papa at Mama? Para lang makipagkita sa akin. Hindi ako nadali ng babaeng to. Pero nadali naman niya ang mga magulang ko. Bullshit. Pati pera ng matatanda pinapatulan. Nagbebenta pa siya ng hindi photos niya. Ang kapal ng mukha.
Ang dami niyang lalaki. Top 1 Big Brother. Top 2 Big Brother. Top 3 Simp. Top 4 Poor Guy. Nakakadiri ka. Pababagsakin kita sa isang iglap. Top 1 Kuya. Medyo kinukulang ako sa pera ngayon. Pwede mo ba akong sendan ng pera? Sa account na to. Personal account code 2. Siguradong hindi ito matutunto ng babaeng iyon. Isa pa, pagbabayarin ko ang mga tangang to sa akin. Paalala ng bangko. Nakatanggap ka ng 200,000. Paalala ng bangko. Nakatanggap ka ng 150,000. Paalala ng bangko. Nakatanggap ka ng 700,000. Pwede na to. Ang mga simp na to, ay napigaan ko na ng pera. Dadagdagan ko pa. Wawasakin ko ang mga reserve mo. Salamat mga kuya. Salamat sa tulong nyo. Para sa magandang buhay namin ni Qiaoyu. Wala na kayong silbi ngayon. Ah, nga pala. Ang diyosa nyo ay laspag na. Kumita ako ng 5 milyon kahapon. Hindi ko na kailangang magbayad ng loan. Basta't hawak ko ang maskara. Hindi ako mawawala ng pera. Bibili ako ng sports car. Sawa na ako. Sa kotseng worth 400,000. Anong ginawa mo sa akin kahapon? Wala akong ginawa. Huwag mo akong pagbintangan. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Ang mga kliyente ko, in-unfriend nila akong lahat. Anong kliyente? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag kang magmaang-maangan. Noong nalasing ako kahapon, ikaw ang may gawa ng nangyari sa phone ko. Humanda ka. Ipapapulis kita ngayon din. Hindi mo ba alam na may face recognition ang phone? Ikaw ang nag-delete niyan noong lasing ka. Ay demanda mo ako kung ayaw mong maniwala. Fang yan gago ka. Nakatulong pa ako sa lipunan. Bakit ba ang daming nagpapakabaliw sa iyo? Anak, kumusta ang usapan niyo ni Qiaoyu? Mabait siyang bata, di ba? Nagkita na kami. Mukha nga siyang mahinhin at mabait. Pero nagbebenta siya ng aliw. Ano? Imposible yan. Mukha naman siyang disente. Nagpapanggap lang siya. Iba ang ugali niya sa itsura niya. Huwag kayong magpapaloko sa itsura. Nagulat ako na ganun pala ang trabaho niya. Nag-transfer pa naman kami ng ilang libo sa kanya. Huwag kayong mag-alala. Nabawi ko na ang pera. Hindi tayo malalamangan. Mabuti naman kung ganoon. Simula ngayon, hindi na kami makikialam sa mga desisyon mo. Huwag kayong mag-alala. Kung may makilala akong maayos, ako na mismo ang gagawa ng paraan. Bumalik po kayo, Ginoong Fang. Alin po dito ang nagustuhan nyo? Nangunguna ang sports car na to. Pagdating sa bilis, wala akong pakialam sa bilis. Ang mahalaga ay ang itsura. Magkano po ang budget nyo, Ginoong Fang? Maliit lang, mga 3 milyon. 3 milyong sales. Inirerekomenda ko ang custom car na to. May mga diamante sa loob. At 50 lang ang meron nito sa buong mundo. Pwede na rin kung 50 lang. Teka lang. Kukunin ko ang kotsing yan. Sino ka? Ako si Wen Zhao. Layas na kung ayaw mong masaktan. Mayaman na tao si Wen Xiao. Huwag kang makipag-agawan sa kanya. Linking baby ko. Huwag mo muna siyang takutin. Mawawala ng thrill. Kapag sumuko siya agad, huwag mo silang pansinin. Anong ibig mong sabihin? Bibilhin ko ang kotseng to. Bibilhin mo ah. Hayop ka. Inaagawan mo ba ako? Kilalanin mo muna kung sino ang binabangga mo. Bago ka umasta ng ganyan. Tingnan mo nga ang sarili mo sa salamin. Nilalabanan mo si Wen Xiao. Mukhang gusto mo nang pumunta sa langit. Ayusin niyo ang pananalita niyo. Ikaw. Binabati kita. Isa ka ng kagalang-galang na SE owner. Akin na ang kotsing ito. Sa iyo na ang kotsing yan. Pero huwag na huwag mong ipapakita sa akin yan. Marami akong tauhan. Ipapabasag ko yan sa kanila. Kapag nakita ko yan, ihatid mo sa may pinto. Sige po, Ginoong Fang. Ikaw.
Akala mo ba matun ka na? Hindi kita hahayaang makaalis dito. Kayang-kaya siyang aasikasuhin ni Wen Xiao. Pero, pwede bang ako naman ang pumili? Ng susunod na kotse. Gusto ko rin ng limited edition sports car. Sige, walang problema. Mag-iiti lang ako. Babalik din ako agad. Tanga talaga. Pero mas mabuti na rin to. Para makuha ko ang lahat ng yaman niya. Mayu, bilisan mo, pumunta ka rito. Ang dami kong nakitang kotse rito. Ikaw ang maging ahente para magkaroon ka ng komisyon. Wen Xiao, ang bilis mo naman. Tumawag ako kanina sa kaibigan ko. Kaibigan mo pala. Hindi ko nakita ng malinaw kung sino. Mabuti naman. Sabi mo kanina ibibili mo ako ng kotse. Nakapili na ako ngayon. Bibilhin mo ba? Bibilhin ko lahat. Talaga ba? Lahat ng kotse rito ay kukunin ko. Nasaan ang ahente? Pumunta rito ang ahente. Bilisan mong pumunta rito, ahente. Maligayang pagdating sa aming luxury car shop. Hindi ko alam kung anong kotse ang nagustuhan nyo. Lahat ng kotse. Siyempre, lahat ng kotse. Paano naman kita lolokohin? Pumayag na ako. Lahat ng kotse rito ay kukunin ko. Pupunta muna ako sa city. Hintayin nyo ako rito. May isang salita ako. Tutal, may tsisilis naman na nakarecord. Ahente, ang galing mo talaga. Napaikot mo ang tangang iyon. Huwag kang humalik dito. Pangit tingnan kapag may nakakita. Ayos lang yan. Alam ko, hindi kita masyadong nasasamahan. Huwag kang mag-alala. Ngayong gabi, hahanap ako ng paraan para makatakas. Teka, sino ka ba? Bakit ka nakatayo sa tabi ng babae ko? Batang Ginoong Wen. Ako si Mayu, ahente ng shop na to. Wala akong pakialam. Bakit may marka ng leksyon sa mukha mo? Yung babaeng ahente kanina, bigla na lang akong linaleksyonan. Tapos umalis na. Batang Ginoong Wen, huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Bilhin na natin ang mga kotse. Ice wipe mo lang. Ahente. Salamat, Batang Ginoong Wen. Batang Ginoong Wen, ang bait mo pa rin sa akin. Ang galante mo. Magugustuhan mo ba to? Na-max out na ang mga card. Mukhang kulang pa. Kulang. Nakalimutan na naman ba ni Papa na sendan ako ng pera? Pero meron pa ako. Ice wipe mo too. CJ. Batang Ginoong Wen, na-max out na rin ang mga card na to. Pero, sakto lang para makuha nyo ang lahat ng kotse. Sabi ko na nga ba eh, paanong? Ilan? Lahat. Lahat ng kotse. Diyos ko, kailan ko sinabing bibilhin ko ang lahat? Babaeng waldas ka sa pera. Batang Ginoong Wen, ikaw ang nagsabi niyan. May video kami bilang ebidensya. Pakialam ko dyan. Wala akong pakialam sa ebidensya. Ibalik mo ang pera ko ngayon din. Pasensya na, Batang Ginoong Wen. Hindi na pwedeng i-refund. Nailabas na sa factory ang mga kotse. Diyos ko naman. Gago, bakit hindi ka pa pumunta sa langit? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Magkakaproblema tayo kapag pumunta siya sa langit. Ginoo, may maitutulong ba ako? Ikaw si Mayu, di ba? Sa ibang araw, mag-usap tayo sa Yongxiang Restaurant. Nitong mga nakaraan,
Gusto ko ulit bumili ng kotse. Ginoo kung bibili ka ng kotse. Mas mabuting sa loob tayo ng shop mag-usap. Sa tingin ko, mas maganda ang atmosphere sa restaurant. Ganoon na nga, kukontakin kita. Ginoo. Sa ganitong kagandang lugar, pasensya na at napagastos ka pa. Wala yon. Ikaw nga, ang mukhang mapapagastos ngayon. Ginoo. Anong ibig sabihin nito? Ang pagtangay sa pera ng pamilya Wen ay hindi magandang desisyon. Ang alam ko, sa lakas ng pamilya Wen, kayang-kaya kanilang aasikasuhin. Hindi ba? Hay hindi. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Aalis na ako kung gusto mong malaman ni Wenzu. Ano bang gusto mo? Baguhan ka pa talaga. Wala akong contact number. Nina Wenzhao at Lin King. Simple lang. Gusto kong malaman kung saan yon ni Lin King. Inilipat ang lahat ng pera. Kaunti lang ang kukunin ko. At palalampasin ko na kayo. Huwag ka munang tumanggi. Isipin mong nakaw na yaman iyan. Bigyan mo ako ng parte. Nasa iisang bangka na tayo. Kung hindi mo ako bibigyan, wala akong magagawa kundi wasakin ang bangka. Hindi ba? Kapag tumaob ang bangka, hindi naman ako ang nagnakaw. Baka pasalamatan pa ako ng pamilya Wen. Ang dami mo namang sinasabi. Sabihin mo na kung anong gusto mo. Tutulungan ko pa kayong makakuha ng mas malaki. Pagtatakpan ko pa kayo. Sige, payag ako. Sasabihin ko sa iyo. Nga pala, isulat mo na rin ang contact number. Nina Wenzhao at Lin King. Hindi mo alam ang number ni Wenzhao. Bakit tinakot mo pa ako kanina? Wala akong sinabing alam ko. Hindi ba pero, nakabili ako ng villa. Nakakapagmaneho ng sports car. Kaya ko ring kontakin ang head ng pamilya Wen. Ang account na ginagamit sa paglipat ng assets. At ang number ni na Wenzhao at Lin King. Sinulat ko na lahat dyan. Maingat akong tao. Ipinapangako ko sa iyo. Simula ngayon, ito na ang huling beses na makikita mo ako. Paalam. Teka lang. May kailangan ka pa ba? Habang dumadami ang tao, lumiliit ang hasyan sa pera. Siguro, pwede tayong magtulungan para gamitin si Lin King. Tapos sipain na natin siya palabas. Pagkatapos, gagawa ako ng paraan para mailabas lahat ng pera. At maghahati tayong dalawa. Ang dumi ng puso mo. Pero gusto ko yan. Pumupunta sa langit ang tao para sa pera. Pumupunta sa langit ang ibon para sa pagkain. Isa pa babae lang naman si Lin King. Ang tingin ko lang naman sa kanya ay parausan. Wala na siyang silbi ngayon. Pwede tayong magtulungan para isahan siya. Kung ganoon, pag-iisipan ko muna. Kukontakin na lang kita. May gagawin pa ako. CJ, kapag may balita, tawagan mo ako. Anong klaseng tao yan? Hindi ka karapat-dapat na makipagtulungan sa akin. Kahit mag-isa lang ako, kaya ko kayong pabagsaking lahat. Hindi ko alam kung magugustuhan. Ni Wenzhao ang suot ko. Naloko ko siya ng malaki kahapon. Pinagalitan siya ng papa niya ngayon. Kailangan kong pasayahin si Wenzhao. Baka palayasin niya ako kapag hindi. Mukhang mahirap yon ah. Akit ko kaya ang papa ni Wenzhao. Pwede rin naman yon. King baby. Nandito na ako. Bakit ka nandito? Hindi ka ba takot na may makakita sa iyo? Holiday ngayon at miss na kita. Kaya dinalaw kita. Mahal, sa tingin ko, matagal na si sermunan ng papa niya. Si Wenzu ngayon. Pumunta ako rito para tanungin kung magkano na ang nakukuha natin. Mahigit 10 milyon na. Ang dami ah. Siyempre naman. Alam ko lahat. Nang galaw ni Wenzhao. Kitang-kita ko lahat.
Ang tanging problema lang ngayon ay hindi ako makapag-transfer ng malaki. Baka mahalata niya ako. Sabihin mo muna sa akin kung paano gawin. Hindi pwede. May face recognition ang opisina ni Wenzhou. Pero pwede kong sabihin sa iyo ang withdrawal password niya. 6 na isa. 6 na isa lang. Tanga talaga si Wenzhou. Hindi niya matandaan ang mga komplikadong password. Galingan mo. Pagkatapos nito aalis na tayo rito. Lalayo tayo. Lalayo tayong dalawa. Nandyan na si Wenzhou. Pupuntahan niya ako. Tama ka. Hindi tayo dapat magsayang ng oras. Umuwi ka na muna. Paano kapag dumating siya? Baka may gawin siya sa iyo. Wala naman tayong magagawa. Pero huwag kang mag-alala. Kapag nabuntis ako, makakakuha pa tayo ng mas malaking pera. CJ, aalis na ako. Bakit ilang milyon lang ang laman nito? Ang babaeng yon, takot nga talagang maglipat ng malaking pera. Bahala na. Tatanggapin ko na lang ang mga natira. Ililipat ko muna sa black account nila. Bago ko ilipat sa sarili kong account. Para siguradong ligtas. Hindi na ako makakaalis. Anong ibig mong sabihin? Gusto mong umalis nang hindi nagbabayad? Umalis ka dyan. Kapag hindi mo binayaran ang bill mo ngayong araw, huwag kang umasang makakaalis ka. Guard. Nasaan ang guard? Dali. Sinong uminom na hindi nagbayad? Siya, hinihiya kami. At minumura pa kami. Inubos na ang inuming may alkohol. Tapos walang pambayad. Huwag naman ganyan. Hay naku. Tumahimik kayong lahat. Baka pinagbibintangan nyo lang siya. Anong inuming may alkohol ba ang ininom niya? Bitawan mo ako. Ang boteng ito. Ito ay dala ng boss namin. Mula sa ibang bansa. Inuming may alkohol ang Diyos ng pag-ibig. 5 milyon ang presyo. Mali ang nakuha. Niloloko mo ba ako, bata? Hindi. Sinasabi ko sa iyo, kailangan mong magbayad ngayon. Wala kang 5 milyon ano. Siguradong may 1 milyon ka naman, diba? Meron yan panigurado. Namimigay pa nga siya ng pera kanina eh. Hindi ba matagal na siyang pumunta sa langit? Tutal ganoon. Magbayad ka na. Binigyan na kita ng discount. Kung hindi pwede ang 5 milyon, nagpanggap pa talaga ang babaeng to bilang asawa niyang pumunta sa langit. Gago, ginusto niyo to. Sige, pero may kondisyon ako. Gusto kong mag-BVC. Gusto mong tumakas ano? Pasamahin mo siya at siya. Sa akin. Pwede ba? Sige, umihi ka na. Mamaya, kapag wala kang inilabas na pera. Huwag kayong masyadong kabahan. Mag-iiti lang ako. Kayong tatlong walang silbi. Sinabing sundan niyo siya. Bakit ako ang sinundan niyo? Bakit nandito ka? Hindi ba nasa loob ang lokong iyon? Bulag ba kayo? May iba pa bang tao sa loob nito? Isa pa ako ang manager niyo. Sinundan niyo ako. Kanina pa siya nakatakas. Paano na yan? Pumunta kayo sa harap. Pumunta kayo sa opisina ko. Dali. Sige, CJ. Tara. Dapat ba natin habulin ang lokong iyon? Tinuturuan niyo ba ako sa gagawin ko? Alam ko ang gagawin ko. Maghanap kayo sa labas ngayon din. Baka tumakbo na. Sa labas ang lokong iyon. Huwag na kayong maghanap sa loob. Opo. Mga hayop. Ang lakas ng loob niyong isahan ako. Tingnan ko nga kung anong mamahaling gamit ang nandito. Kukunin ko ang lahat ng to. Hindi nakakandado. Ang galing mo, pare. Ang manager na to ay walang katulad. Ang daming pera. Nasa mahigit 3 milyon din to kapag pinagsama-sama.
Bakit may listahan pa rito? Nangungupit pala ang manager na to. Ang 3 milyong ito ay pasahod para sa susunod na 2 buwan. Nandito rin ang transfer password ng kumpanya. Pwede kong ilipat ang lahat ng pera sa account ng kumpanya. Tutal nangungupit din naman ang manager. Kahit anong gawin niyang paliwanag, siya pa rin ang sisisihin dito. Tingnan natin kung magkano ang pera sa account ng kumpanya. Ang ganitong bagay ay ilang beses ko nang ginawa. Sanay na ako. Bakit 7 milyon lang ang nasa account ng kumpanya? Ang liit naman. Sa bagay isa lang itong malaking nightclub. Hindi maikukumpara sa pamilya Wen. Ililipat ko muna sa black account noon. Paikutin ko muna. May interface din para sa pagtanggal ng empleyado. Yung mga babaeng yon at yung 3 guard kanina. Tatanggalin ko silang lahat. Ang sarap sa pakiramdam. Masisibak din ang manager pagkatapos nito. Manager, bakit nandito ka? Manager, mukhang tumakas na iyong mahirap na iyon. Muntik na akong pumunta sa langit. Ng modo, kaya tumatakbo ang mga customer. Kung pumunta ako sa langit, hindi ba ito naman ang lagi nating ginagawa? Nga, hindi ba ang trabaho natin ay manloko ng tao? Tumahimik kayo. Dahil sa mga tulad nyong, walang hiya, at makakapal ang mukha. Kaya nagkakaganito ang mundo. Anong tinatayo-tayo nyo pa dyan? Mga wala kayong silbi. Lumayas na kayo. Ganyan nga. Minura nyo ako noon. Noong nakaraan, namigay ako ng pera sa inyo pero hindi kayo nakontento. Ang lalim na ng gabi. Kailangan nang umuwi at matulog. Ang pagiging mahilig sa si Seth ko noon. Tumatawag na sa akin ang boss. Hindi pwede, kailangan ko nang tumakas. Nangupit ako noon. Kapag ipinapasok naman namin kayo ng malaking pera. Pero tinanggal mo pa rin kami. Gago. Nanggugulo ka pa noon. Tapos ngayon tatanggalin mo ako. Ayan sa iyo. Ayan ang bagay sa iyo. Mas masarap pa rin ang buhay na walang ginagawa. Kapag pumunta ka sa nightclub, gagawin ka lang nilang gatasan. Anak, para saan ang inihaw na to? Anong meron? Para sa selebrasyon natin ngayong araw. Celebration. May dapat ba tayong celebrate? Ang totoo niyan, ang bahay na to, down payment lang ang binayaran ko noong una. Pero huwag kayong mag-alala, nabayaran ko na ang balanse. Kaya simula sa araw na to, ang bahay na ito ay atin na. Talaga bang? Atin na ang vilang ito. Opo. Kung ganoon, kailangan nga nating magdiwang. Anong scene celebrate nyo? Dati kasi, down payment lang ang naibayad ng anak natin sa vilang ito. Pero ngayon, nabayaran na niya ang lahat. Simula ngayon, pumupunta sa langit ang tao para sa pera. Pumupunta sa langit ang ibon para sa pagkain. Mag-iihaw ang anak natin. Para makapag-celebrate ang buong pamilya. Ay wala nang halaga. Kailangan nga nating mag-celebrate. Tara, simulan na natin. Kayo pala ang nag-iihaw dito. Ang usok naman. Mga probinsyano talaga. Teka, nakatira ka ba sa dagat? At ang lawak ng sakop mo. Nasa bakuran ako ng sarili kong bahay, anong pakialam mo? Dahil ang mga nakatira dito ay mga sikat na tao. Hindi lang mga head ng pamilya, kundi mga may-ari ng malalaking kumpanya. Katulad ko, marami akong bahay. Sinong magsasaya para sa isang bilang may sukat lang na 1,000 metro kwadrado? Tinanong ba kita? Gusto mo ba akong saktan? Wala ka talagang modo. Gusto kong itanong sa iyo.
Paano ka kumita ng ganyang kalaking pera? Ang kinikita ko sa isang buwan ay umaabot ng 10 milyon. Tungkol naman sa kung sino ako. Ako si Yang Sui, president ng Tianyang Company. Ikaw sino ka naman? Wala lang. Mabuti at alam mong wala kang binatbat. Akala ko pa naman ang mga tao rito ay may modo. Ganoon din pala ang ugali. Hayaan mo na siya. Ituloy natin ang selebrasyon. Tama ang sinabi ng papa mo. Kailangan pa ng face recognition. Isinasagawa ang voice recognition. Magsalita po kayo. Voice recognition. Napakadali. Tagumpay ang voice recognition. Binubuksan na. Grabe. Ang dami niyang itinagong gamit. Ang daming ginto. Listahan ng mga gamit. Ano to? Ano naman ang mga to? Hindi ko maintindihan. Pero, sa computer niya, siguradong may number ng kalabang kumpanya. Hello Sino 2. Ako to. Si Yang Sui. Nagpalit na naman ng number. Pero seryoso ako ngayon. Leleksyonan kitang mabuti. Nasa akin ang isang tumpok ng dokumento. Gusto mo ba? Siyempre gusto ko. Ipadala mo sa akin. Magkita tayo mamayang gabi sa dati nating tagpuan. Sa unfinished building number 86 sa gilid ng lungsod. Ihahanda ko ang cash. Magkita tayo doon. Ang bilis mo naman. Dala mo ba ang mga gamit? Mahal kita, Yang Sui. Teka lang, niloloko mo ako. Sabi mo isang buwan. Ito 20 milyon agad sa isang araw. Hindi pwede. Kailangan ko pang maglabas ng mga sikreto para ibenta.